Sa nakaraang episode, habang nililinis ni Ninmoyu ang mga dragon professionals at abyssal demons, madali niyang pinuksa ang mga ito nang hindi man lang pinagpapawisan. Wala isa sa kanila ang nakalapit sa kanya at gamit ang skill na corpse explosion, mabilis niyang winasak ang maraming kalaban na gustong sumira sa kanya. Ang mga human professionals na umatras at sumunod sa utos ni Ninmoyu para sa kanilang kaligtasan ay nanood mula sa gilid ng laban. Napanganga sila sa nasaksihan. Hindi makapaniwala na ang mga abyssal demons at dragon professionals na humigit sa level 50 ay parang papelang sa harap ni Ninmoyu. Alam nilang malakas ang mga ito dahil nakalaban na nila ang ilan dati, pero hindi nila maintindihan kung paanong napakadali lang para kay Ninmoyu na patayin ang mga ito. Hindi lang si Ninmoyu ang kumilos. Nang makita ni Moyun ang sitwasyon, agad siyang lumipad para pigilan ang mga abyssal demons at dragon professionals na tumatakas. Nang makita ng mga kaaway na kaya silang pulbusin ni Ninmoyu, naisip nilang malaking pagkakamali ang ginawa nila, kaya sinubukan nilang tumakas para isalba ang kanilang mga buhay. Gamit ang flying band skill ni Moyun, pinigilan niya ang pagtakas ng mga ito. Biglang lumitaw ang malakas na liwanag sa paligid niya at kanyang kabayo na nagdulot sa pagkagulat sa mga kaaway dahil bigla silang nawalan ng kakayahang lumipad. Ang mga sumasabog na atake ay tuloy-tuloy na bumawasak sa sino mang lumalapit. Nang matapos ang laban, nakatayo si Ninmoyu sa gitna ng malawak na lugar na napapalibutan ng mga bangkay ng kaaway. May hawak siyang isang dragon crystal at ang buong lugar ay nagniningning ng gintong liwanag mula sa military merits na nakuha nila mula sa mga napatay na kalaban. Si Ninmoyu ay nakakuha ng kabuuang 270,000 points. Hindi pa sapat para sa kanyang susunod na promotion. Samantalang sina Hammer Girl at Moyun ay na-overwhelm sa laki ng merits na kanilang natanggap. Habang nag-iisip si Ninmoyu ng mga susunod niyang hakbang patungo sa Eternal Trials at paghahanap ng Dragon Palace Dungeon, hawak niya ang Dragon Crystal na matagal na niyang hinahanap. Alam niyang mahalaga ito dahil mula sa impormasyong nakuha niya, maaari itong gumising ng talento ng isang professional. Sa loob ng Eternal Trials, maraming Dragon Crystal ang nakuha niya. 273 na piraso lahat mula sa mga napatay niyang kalaban. Nang matapos ang misyon, sinabi ni Ninmoyu kina Hammer Girl at Moyun na oras na para umalis sila sa lugar. Pumayag naman ang dalawa. Sa kanilang paglalakbay, nakahanap sila ng isang lugar sa loob ng isang makapal na kagubatan. Dito, planong gamitin ni Ninmoyu ang mga Dragon Crystals para sa kanilang talent awakening. Sinigurado niyang mauuna ang dalawa bago siya dahil tiwala siyang sapat ang kanilang supply ng Dragon Crystals. Unang sumubok si Moyun. Paliwanag niya, hindi pa siya nagkakaroon ng talent awakening mula nung mag-job change siya. Sa tulong ng Dragon Crystals, sinimulan niya ang proseso. Hindi siya nagtagumpay sa unang attempt. Pero hindi siya na-discourage. Sa ika-16 na crystal, nagtagumpay na ang kanyang awakening. Napuno ng liwanag ang paligid at unti-unting lumabas ang kanyang bagong talento. Ang talent niya, Holy Flames. Dahil dito, mas malakas na ang kanyang mga atake, lalo na laban sa abyssal demon na kayang pataasin ng damage ng 50% o higit pa. Sumunod naman si Hammer Girl. Matapos ang 12 attempt, sa wakas naging successful ang kanyang awakening. Na-obtain niya ang bagong talent na Must Hit na ginagaranti ang tagumpay ng kanyang bawat atake at activation ng special effects. Napaisip si Ninmoyu na magiging malaking tulong ito lalo na sa laban sa mga dungeon bosses, lalo na kung pagsasabayin ng talent niyang Must Hit at Stun. Lubhang mapapadali ang pagtapos ng mga dungeon kung palaging isasama ni Ninmoyu si Hammer Girl. Turn na ng ating bida. Dumaan siya sa 8 attempts bago magtagumpay.
Nakuha niya ang talent na Summon Life Link, kung saan lahat ng damage at healing ng kanyang skeletons will be shared in a limited area lamang. Konektado na ang buhay ng kanyang mga skeleton. Medyo na-disappoint ang ating bida dahil merong advantage at disadvantage ang skill na to. Pero nagulat siya nang biglang mag-notify ang kanyang system. Ia-adjust at palalakasin pa ang kanyang talent upang bumagay sa kanya. After ng ilang sandali, ang kanyang talent ay naging Summon Life Chain na walang limitation sa distance at kayang gumana kahit nasa loob ng summon space. Na-surprise at sobrang natuwa si Lin Moyu since shared na at connected ang buhay ng kanyang mga skeletons both sa labas at loob ng summon space. Parang magiging imposible nang matalo ang kanyang mga skeleton. Tunay ngang godlike. Batid niya na mas mabilis mag-heal at mag-recover ang mga skeletons sa loob ng summon space. At isa pang advantage dito is makakapag-participate din sa offense at defense ang kanyang mga skeletal mages kahit nasa likod niya lang ang mga ito. Namangha si Moyun nang malaman ang bagong talent ni Lin Moyu. Godlike talent talaga ito. Dalawa lang daw ang option ng mga skeleton army. Either live together or die together. Alam niya ang advantage ng skill na to dahil isa rin siyang summoner. Matapos ang lahat ng ito, tinanong ni Lin Moyu yung mga kasama niya tungkol sa kanilang plano. Natapos na niya ang lahat ng misyon ng kanyang master kaya nagbabalak na siyang umuwi. Sinabi ni Hammer Girl na babalik na siya sa kanyang grupo habang si Moyun ay magpapalakas pa sa Eternal Trials. Inilabas na ni Lin Moyu ang kanyang teleportation scroll para bumalik sa kanyang master. Ngunit bago pa man siya makaalis, biglang may dumating na atake mula sa itaas. Mukhang may bagong kalaban na naman ang naghukay ng sariling libingan.